The holiday season is joyful for many but can also bring its fair share of stress, disruptions to routines, and unhealthy habits. Now, to share valuable insight on what will help us manage our physical and mental well-being during the holidays, joining us today is lifestyle medicine physician and registered nutritionist dietitian Dr. Dex Macalintal. Magandang umaga. Thank you very much for joining us. Hi, magandang umaga, Paolo. Maraming salamat din for having me. So, of course, this is Weather HQ, but now we're going to talk about the storm in people's minds. Of course, many people feel pressure during the holiday season. Of course, what do you feel are the more common stressors when it comes to the holidays, and of course, the ways that we should properly address them? Number one, yung kapag nagkakaroon tayo ng mga reunions, nandiyan yung mga tita natin, mga tito natin na sasabi sa atin na, uy, tumaba ka, magpapayat ka naman. That's number one. Number two, yung mga pagkain din. Kasi usually kapag mayroong mga handaan, makikita din natin na, uy, ang sarap naman nitong lechon, ang sarap naman nitong pork chop, ang sarap naman nitong mga nakikita nating matatamis sa ating mga screens. So, yun yung mga stressors na akala mo hindi stressors, pero stressor talaga sila. So, to curb those, lagi natin sinasabi, number one is to avoid skipping meals. Common misconception na sasabihin, ay, may party ako mamaya, hindi na ako kakain ngayon ng breakfast and lunch, and then mamaya na lang ako kakain gabi. Ang nangyayari dyan, kapag masyado yung dinideprive ang sarili ninyo throughout the day, say for example, sa mga unang araw, sa mga unang oras ng ating pagkain, kapag nagsiskip kayo ng meals, mas nagko-contribute ito sa cravings, and these increase actually the risk of overeating. Number two, kinakailangan din hydrated po kayo. Minsan akala natin hindi kayo dehydrated, or akala ninyo kayo ay nagugutom, pero sa katotohanan kayo po ay nauuhaw lamang. At pakinggan po nating maigi ang ating mga hunger cues, kung talagang hunger ba yan o hindi yan hunger, baka naman po kayo ay nauuhaw. Number three, you want to practice mindfulness. Listen to your body and pay attention on how you feel at the moment. Hindi po pwede yung, akala ko gutom ako, pero hindi pala naman talaga ako gutom, so kakain nila ako ng kakain. Then you can also add more fiber to your diet to reduce your cravings, to reduce your appetite, and to decrease your food intake. And of course, to increase your protein intake. And of course, you mentioned it a while ago already, okay, yung avoiding yung certain foods and not skipping meals, basically tips on how to manage yung overeating without feeling too deprived. Pero sometimes when we're in social situations, medyo nape-pressure tayo. Nape-pressure tayo uminom, nape-pressure tayo kumain. How do you suggest people handle social situations like that? Kung saan talagang unhealthy yung ibang drink choices, and of course, minsan nandun yung pressure. Yes, nandun lagi yung pressure, so lahat tayo naman siguro napupunta doon sa posisyon na ganyan. Ang lagi nating suggestion dyan is to take some bets lang. Ibig sabihin, konti-konti lang muna, and then makipag-usap kayo sa mga kasamahan ninyo, para na sa ganun hindi kayo maparami ng inyong mga kinakain at iniinom. Also, there's this one trick din na natutunan din namin, na say for example, if you are in a party, at umu-order kayo ng mga drinks, go for something like sparkling water. So pwede yan, para akala nila umiinom kayo, pero sa katotohanan hindi talaga kayo umiinom. And then yun nga, makipag-usap kayo doon sa mga kasamahan ninyo, para nang sa ganoon mas maraming interaction, mas maraming social connection ninyo, pero at less cost ng inyong mga calories na nakakain ninyo. Doc, naniniwala ka ba na mahirap talaga mag-diet or imposible mag-diet kapag holiday season? Kasi syempre, yung balanced nutrition, it's hard to uphold minsan kapag nakita mo yung spread. Yes, tama. Mahirap talaga itong holiday season sa pagda-diet. Pero tandaan natin na yung diet naman kasi natin for the whole week naman yan, or for the whole month naman yan. So tingnan natin kung ano yung caloric intake ninyo dapat, or yung calorie intake nyo dapat sa buong linggo. And then so isang araw, say for example, nag-over ka dyan, so bawiin mo na sa mga susunod na araw. Don't be too hard on yourself na sasabihin, ay hindi na ako nakapag-diet, mawawala na ako sa routine ko. Yes, one break naman a week is okay. Wala namang problema dyan. Pero ang gagawin lang natin is babawiin lang natin for the next couple of days. And then, doon na papasok yung inyong exercise, doon na papasok ang inyong mga physical activity. And again, do not be too hard on yourself, para nang sa ganun, hindi kayo magkaroon ng negative relationship with your food. And of course, Doc, we were talking a lot about the pressure that comes along with the food, with the drinking. Let's not talk about the pressure that comes along with performing para sa mga ninong at ninang mo. But let's take a look at the routines. Kapag normally some people, very regimented yung routine nila with workouts, but then it
changes dahil sa mga time constraints. Minsan may holiday travel. Minsan may mga party na talaga wala sa oras during the weekday and you never expected it. How does one stay fit in this holiday season and even if medyo nadidisrupt ang normal routine nila? Kung nadidisrupt po ang inyong mga normal routine, lalo ngayon napaka-traffic, no, kung pagkapupunta ka lang dyan dito, ako, kunyari, nasa Mandaluyong ako, no, mamaya konti lang, konting pupuntahan mo lang, ang dami ng nagagastos ninyong oras. You cannot go to the gym dahil nga sa sobrang traffic. I suggest you do calisthenic exercises. O pwede po kayo sa bahay muna mag-workout. Set aside ng oras ninyo pagkagising ninyo and then doon kayo gumawa ng inyong workout. Para nang sa ganoon, nadoon pa rin po yung endorphins ninyo, nadoon pa rin yung sense of accomplishment ninyo pagdating sa inyong mga pagda-diet and pag-exercise. And then you can also use body weights and you can also use yung ito mga nakikita natin dito ngayon sa ating screen, no, yung mga weights na na-improvise. Say for example, kung wala kayong mga dumbbells, pwede kayong maggawa ng mga makeshift na dumbbells niyo. You can use also resistance bands and all those things na makakatulong sa inyong routine pagdating sa inyong mga diets and exercise. So ilabas na natin lahat ng mga natutunan natin nung pandemya, yung mga home Yes. workout natin. Of course, another thing that I feel is not really talked about as much is that normally, kapag mas malamig yung panahon, chilly mornings and evenings, kahit medyo warm yung mga afternoons natin, some people may not really consider the change of temperature with regard to yung health nila. Is there any particular food or supplements that you feel that we should concentrate more on, especially na medyo malamig dito sa Pilipinas ngayon? Yeah, dahil nga lumalamig tayo sa ngayon, tandaan po natin na habang lumalamig, mas nagkakaroon po tayo ng mga viral infections na maaari nating makuha. So ang suggestion po natin dyan, you can bank on your vitamin C, you can also have your vitamin D on board, and your zinc, no, para makatulong po sa inyong immunity. Doc Dex Macalintal, you've given us so many tips, so many pieces of advice that I wish I heard bago yung holiday season. Maybe that might have helped reduce yung weight gain ko during this holiday season. Maraming salamat, Doc Dex Macalintal. Thank you so much for your valuable tips. Anytime, Paolo.